Pag-usapan natin ang Google Calendar widget. So sa akin, ito yan. Tapos lahat ng mga importante sa akin, yung kailangan ma-remind ako kung kailan yung bill date, due date, mga renewals. So nilalagay natin dito. Ito yung example ko. Nakalagay dyan yung mga credit cards, postpaid, internet bill, Meralco kung kailan yung mga bill date nila, pati yung mga due date nila. So tingin ko makakatulong sa inyo to. Umpisahan na natin. Talo na kagad tayo dito. Ano ba yung mga dapat na nilalagay ng OFW sa Google Calendar app? So kung sa personal na bagay, andyan yung mga birthdays, anniversaries, family events, health checkups, at saka medication reminders. Ito, importante to. Imbis na mag-install ka pa ng medicine app, pwede mong gamitin yung Google Calendar app para i-remind kanya, let's say 3 times a day yung gamot, every other day. So pwede natin iset yan dito. Pag nalagay kasi natin yung mga reminders na yan, katulad sa gamot, dito sa Google Calendar widget, pagbukas mo pa lang ng phone, alam mo kung nasan ka, anong araw ngayon, tapos kailan matatapos yung pag-take mo ng gamot na yun. Next naman is documents, work, and travel. So una dito is passport expiration. Pagdating sa Google Calendar app, ilalagay natin dyan yung passport, kung kailan mag-expire ang passport natin. Pero, dapat i-notify nila tayo, gagawa ka ng isa pang notification kung kailan tayo dapat mag-renew. Dapat 1 year before expiration is nire-renew na yung passport. Tingin ko maraming OFW ang hindi namomonitor ang expiration ng passport. So, nangyayari, pwedeng ma-offload or magka-problema ka sa immigration kung nasa ibang bansa ka man or nasa Pinas ka man. Kasi yun yung mga bagay na hindi naman natin madalas tinitignan eh. Next naman dito is yung visa and ICAMA expiration. Pagdating nun sa ICAMA dito sa Saudi, bilang OFW dito, is parang hindi naman siya importante. Kasi company naman yung nag-aasikaso niyan pag mag-expire na yung ICAMA natin. Dito naman sa valid ID expiration, yung mga Philippine IDs natin, isa na dyan yung driver's license, PRC. So, isaset natin dun sa Google Calendar app kung kailan mag-expire yung mga valid IDs natin na to. Tapos, at least siguro mga 3 months, i-remind na niya tayo para pwede tayo makapag-renew online. Kunyari, driver's license, pwede natin i-renew online. PRC, pwede natin ma-renew online. Ito, tingin ko importante din to. Kung kailan matatapos ang contract natin. Ilagay mo kung kailan nag-umpisa at kailan matatapos ang kontrata. Flight dates. So, sa flight dates, kung traveler ka, ilagay mo yung mga petsa kung kailan yung mga flights mo para, let's say, 8 months ahead ka nag-book, at least monitor mo pag malapit na yung araw na yun. Pati na rin sa mga nakaraang flights mo, ilista mo lang kasi pag tumagal, tanongin mo yung sarili mo, kailan ka ba huling nagpunta ng Saudi, kailan ka umalis, kailan ka bumalik, kailan ka huling umuwi ng Pinas, may eksaktong date kang may sasagot kasi andyan sa Google Calendar app yung details na yun. Next naman is yung bill date and due date. Ito naman is kaka-explain ko lang sa recent video. So, kunyari, yung sa bill date, nire-wrap up niya yung mga nangyari in the previous 30 days. So, pag ganun, pag mapera ka, minamaximize ko yung credit card ko before bill date. Tapos, pag tight naman yung budget, papalagpasin ko yung bill date muna or sa bill date ako mismo gagastos para yung due date naman niya is hindi yung after 10 days. Ang mangyari, since sa bill date ako gumastos and tight yung budget ko, babayaran ko pa yon sa next due date after 40 days, ganyan. Next naman is OWA membership. Ito, since voluntary lang naman to, maraming hindi pumapansin ng pag-renew. Pero sa akin, bilang importante siya, lalagay ko sa Google Calendar ko kung kailan mag-expire ang OWA membership. Okay, so ito yung sample ng Google Calendar widget ko. Bali, andyan lahat ng mga bills ko. Kunyari, yung Zane, tapos mga hotel bookings, katulad niya, stay at the by the sea resort. So, binook yung family ko sa hotel. Tapos, internet plans, andyan yung Converge. Tapos, yung mga task. Ito naman, pinapasok ko na lang. Kunyari, kailangan ko bumili ng tubig, Tania Water. May appointment ako sa hospital, Almadlu. Tapos, sa fourth, Union Bank
statement date siguro yan. Tapos yung Meralco bill, yung Atome, ito yung due date, 13. So, ayan, namomonitor ko siya. So, since January yung petsa ngayon, so ito yung time na nire-record ko yung video, ano yung mga meron ngayon? Ano meron bukas? Ano yung mga upcoming? So, namomonitor ko kung ano yung mga importanteng dapat na gawin ko kung malapit na yung task na yun. Tapos pinapasok ko din dito yung mga iba mong mga sinabi ko dun sa previous picture. So, naiwasan ko yung nalilipasan ng expiration para naiwasan ko rin yung penalties and magkaproblema kung expired pala or hindi mo na napansin na expired pala yung isang document mo. Para nga pala mapalabas natin yung Google Calendar widget, i-hold mo lang yung kahit anong espasyo din sa phone mo, sa screen, tapos pipiliin natin widgets. Tapos swipe up mo lang, hanapin mo na yung calendar and hanapin mo to. I-hold mo lang yan, tapos i-swipe mo ng konti, ilapag mo na dyan sa home screen ng phone mo. Sa pag-add naman ng task, birthday, o kahit anong mga importante sa'yo, pwede mong itap yung plus sign na nandun sa lower right, tapos lalabas to. So, pipili ka ngayon ng birthday, task, or event. Ano ba siya? So, i-classify mo na lang kung alin dito sa tatlo, then itap lang natin. So, sa akin kasi kadalasan, event yung nilalagay ko. So, itap lang natin event. Tapos, ayun, natakpan lang yung title. So, yun yung importante kasi yun yung lilitaw sa widget. At least yung heading kung anong tungkol saan siya. Tapos, iselect mo na lang yung whole day. Tapos, pipili ka na dito every month. Pag tinap natin to, pipili ka na dito kung every day, every week, every month, every year, or custom. Tapos, ang isang importante dito is ilalagay mo yung notification. Mag-add notification ka siguro 1 day before o alas 9 nung araw na yun mismo. So, ikaw nang bahala. Pero pagdating agad sa passport, at least 1 year yung ilalagay natin dito. 1 year before. Or gagawa ka ng panibagong item wherein yun yung notification para sa pag-renew ng passport mo, which is 1 year before expiration.